Nang makarating kami sa bahay ni na Elena, ay sinalubong kami ng kanyang nanay. Hala, basang-basa ka iho. Diretso ka na sa banyo at maligo ka. Pag-iinit na rin kita ng tubig para makapagkape ka pagkatapos maligo. Ay, sige po, salamat po. Pasensya na po sa abala. Ang tugon ko sa nanay ni Elena. Oh, inay, ang daming po. Diba? Siguro naman, maniniwala na kayo na mabait ang mapapangasawa ko. Ikaw talaga, mami. Napaka mo. Ang wika ko kay Elena. At ngumiti na lang ang nanay nila. Pumasok na ako sa banyo. Bago ko na isarado ang pinto niyon, ay nadinig ko ang usapan ni na Elena at ang magiging biyanan ko. Hoy, may bisita ka. Nasa kwarto ninyo. Ah, sino po, inay? Di sino pa, di si Ate Camille mo. Nahinto ako sa aking ginagawa nang marinig ko ang pangalang iyon. Pakiramdam ko ay nanlaki ang aking mga mata. At wika pa ng nanay ni na Elena, magkasunuran lang kayo halos na dumating. Nako, walang bitbit na payong ang hipag mo. Kaya, ayan, basang-basa rin ang dumating dito. Pinahiram ko muna siya ng damit mo. Nag-away na naman siguro sila ni Daniel kaya nauna na siyang pumunta dito. Kakoy, wag naman sana na ikaw iyong Camille na pinag-uusapan nila. Wag naman sana na asawa ka pala ng kapatid ng mapapangasawa ko. Tawagan mo nga ang kuya mo, sabihin mong nandito na si Camille. Sabihin mo bilisan niya pagpunta dito para maipakilala na rin natin si Jeff sa kanya. Yun ang sabi ng kanilang nanay. Matapos ng ilang minuto, inabutan ako ni Elena ng shorts at sando sa banyo. Dad, sa terrace ka muna pagkaligo mo ha. Kakausapin ko lang si Ate Camille sa kwarto natin. Ayaw tumigil ng pag-iyak eh. Mukhang may mabigat na problema. May nangyari pa daw sa kanya kanina na ayaw naman niya sabihin ko nakakahiya daw. Tumango na lang ako kay Elena. Kinabahan ako. Sabi ka kung makita ka, pero hindi sa bahay na iyon. Kinabahan ako dahil kung ikaw at ang Camille na kausap ni Elena sa kwarto ay isa, ay paano na? Ano mangyayari kung maglakas loob kang aminin sa hipag mo kung ano nangyari sa kubo? Tapos, makikita mo ako na nasa loob din ng bahay na yon. Mula sa banyo ay naupo ako sa terrace. Dinalhan ako doon ng kape ng nanay ni Elena. Jeff, dito ka lang muna ha. Puntahan ko lang sina Elena at Camille sa kwarto. Parating na rin si Daniel. Bahala na muna kayo, mamayang mag-usap. Yon ang wika ng nanay ni Elena. Sige po, Iho, tawagin mo na rin akong inay. Okay lang iyon. Ikakasal na kayo ni Elena. Sige po, inay. Salamat po. Sana lang mahalin mo ang anak ko. Maging tapat ka sa kanya. Wag na wag mo sanang sasaktan ang bunso ko. Pangako po, inay. Mamahalin at aalagaan ko po si Elena. Iyon ang sinagot ko sa nanay ng aking kasintahan. At muli ay pumasok ka na naman sa isipan ko. Nahirapan akong bitawan ang pangakong iyon sa nanay ni Elena. Wala sa loob ko ang pangakong iyon. Bakit ba kasi bumuhos ang ulan? Sana hindi tayo parehong sumilong sa kubong iyon. Sana lang nagdala ako ng payong o sana pinagpabukas ko na lang ang pagkuha ng mga pictures at videos. Sana hindi tayo nagkita. Sana tahimik ang isipan at ang kalooban ko. Pero anumang pagsisisi ang gagawin ko ay hindi na magbabago ang nangyari. Mali ang mga ginawa kong desisyon at kailangan harapin ko kung anuman
ang kahinatnan ng mga pagkakamali ko ngayon. Naiwan ako sa terrace. Dahan-dahang inigop ko ang kape binigay ng aking magiging biyanan. Hindi ako mapakali. Gusto ko nang malaman kung ikaw nga ba ang nasa kwarto. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakita kong medyo nakawang ang pintuan ng kwarto namin. Lumapit ako ng konti. May manipis na kurtina ang pinto, kaya hindi ko rin makita ng malinaw ang mga nasa loob. Hindi ko rin madinig ang usapan. Tanging mga hikbi lang ang naririnig ko. Nagdesisyon akong pumasok. Hindi ako nakatiis. Kung ikaw nga nasa loob, gusto na kitang makitang muli. Nang itutulak ko na sana ang pinto, ay may narinig akong busina ng kotse. Maaaring sa Daniel na yun. Naudlot ang pagpasok ko. Umuro ako. Dagli akong lumabas ng bahay at binuksan ko ang gate. Pumasok ang kotse. Matapos mag-park, ay bumaba ang sakay nito. Si Daniel nga. Matangkad siya ng konti sa akin at medyo matitulo ang katawan. Jeff? Ikaw ba si Jeff? Tinanguan ko siya bilang tugon. Ako si Daniel, ang kuya ni Elena. Anak ng, kaya pala naman na in love sa iyong kapatid ko. Guwapo ka na. Eh, ang ganda pa ng pangangatawan mo ah. Mukhang sa gym ka natutulog. Hindi naman kuya. Ang sagot ko kay Daniel. Sa bahay lang ako nagwo-workout. Ikaw man maganda ang pangangatawan mo ah. Batak lang ako sa trabaho sa taniman. Tara, pasok na tayo sa bahay. Ang pagyayaya ng kapatid ni Elena. Naupo kami sa terrace. Nakita ko na rin sa personal ang kuya ni Elena. Picture lang nilang mag-anak nang buhay pa ang kanilang tatay ang cover page ng Facebook ni Elena. Kaya alam ko kung ano ang itsura ng kuya niya. Iyon lang ang kaisa-isang picture ni Elena na kasama ang sinuman sa mga kapamilya niya. Si Elena naman kasi ay paminsan-minsan lang din mag-Facebook. Ako, madalas dahil sa aking vlog. Ang kuya daw niya ay walang account sa Facebook dahil hindi nito nakahiligan ng social media. Kape, kuya? Kape? Bakit kape? Teka, may Johnny Walker nga pala akong dala. Sandali lang babalik ako sa kotse. Ang sagot ni Daniel. Kinuha nga ni Daniel ang dala niyang alak mula sa kanyang kotse. Mapapasubo ako sa inuman. Hindi pa naman ako sanay uminom ng hard. Oh, ito. Itabi mo na yan, kape mo. May dala na rin akong shot glass. Pulutan na lang ang problema. May inilapag ding kulay itim na clutch bag si Daniel sa lamesa ng terrace. Hindi ko na inususa kung ano yun. Nasaan nga pala ang inay at si Elena? Nandito nga ba si Camille? Oo kuya. Patay na naman ako niyan. Naisumbong na akong tiyak. Siyempre, kampi-kampi na naman sila. Ako na naman ang kontrabida. Pinakinggan ko lang si Daniel. Ang tigas kasi ng ulo ng babaeng yan. Sabi ko ay bumalik na siya sa Italy noong February ay hindi nakinig. Naabutan tuloy ng lockdown noon, March kaya. Ayan, hanggang ngayon, nandito pa rin. Ayan, ubos na halos budget namin at mukhang wala na siyang babalik ng trabaho doon. Lintik kasing COVID yan. Mahirap talaga ang sitwasyon ngayon kuya. Kaya nga kami ni Ate Elena, baka after 2 months pa makakabalik doon sa company namin. Kaya dito daw muna kami mamamalagi. Ang sagot ko sa kuya ni Elena. Ganoon ba? Tama-tama naman para may kasama dito si inay. Yung pinsan kasi naming babae nag-aalaga sa kanya dito nagtanan no 1 linggo lang.
Tapos, yung isa pang kapatid na babae na nasa Italy, baka end of the year pa bumalik dito. Sa kasal ninyo ni Elena, ay sigurado nandito siya. Oh, nandiyan ka na pala, Daniel. Ang nanay ni Elena yon na biglang sumulpot mula sa aming likuran. Opo, inay, kararating ko lang. Alak na naman iyan, Daniel. Sabi ni Elena, hindi sanay uminom itong si Jeff, ha? Oho, inay, ako na bahala. Sisimulan ko na nga siyang i-train eh. Bago matapos ang 2 buwan nilang bakasyon, dito, masasanay na si Bayaw uminom ng hard. Ano nga po pala, inay? Kawaan ka ng Diyos. At sana'y gawin kang mabait ng Panginoon. Nako, Daniel. Ang wika ng nanay nila. Ano na naman ba sinumbong sa inyo ni Camille? Nako, bata ka. Magpaliwanag ka sa akin mamaya. Napansin ng inay ang clutch bag na itim. Bakit dala-dala mo na naman ang baril mong yan? Inay, protection lang po. At lisensyado naman ito, di ba? At ang isa pa, inay, masyado kasing mainit sa akin yung may-ari ng lupa katabi ng taniman mo ng palay. Iba na ang nag-iingat. Ay siya, mag-ingat ka nga. Gamitin mo lang sana yan for self-defense, so kung pwede, hindi mo talaga siya gamitin at all. Teka, dyan muna kayo at maghahain na ako nang makapaghapunan na tayo bago nyo inumin yan. Ang wika ng nanay nila. Kwento ng kwento si Kuya Daniel habang inihahanda ni Inay sa lamesa ang aming hapunan. Hindi ako makafocus sa mga sinasabi ng magiging bayaw ko dahil ikaw ang aking iniisip. Panay ang tanaw ko sa pintuan ng kwarto. Inaabangan ko kung lalabas doon ang Camille na kausap ni Elena sa kwarto. Daniel, Jeff, pasok na kayo. Handa na ang hapunan. Wika ng kanilang inay. Tara, bayaw. Kain na tayo nang simulan na natin ang inuman. Sabi naman ni Daniel. Habang papunta kami sa kusina, parang kalembang ng kampana sa simbahan ng kabako sa dibdib. Malalaman ko na sa wakas kung ikaw ba at ako ay nasa loob pala ng bahay ngayon. Daniel, tawagin mo na nga sina Elena at Camille dyan sa kwarto. Sabihin mo nakahain na. Opo, inay. At tinungo ni Daniel ang kwarto. Hindi ko malaman kung takot ba ako o nananabik na makita ka. Hindi ko alam kung takot o kaba ang nararamdaman ko habang hinihintay ko kung sino ang Camille na lalabas mula sa kwarto. Hoy, Jeff! Parang titig na titig ka naman sa pintuan ng kwarto. Ha? Ay nako, hindi po. Kaya mo, walang multong lalabas mula sa kwartong yan, kaya huwag kang matakot. Ang wika ng nanay ni Elena. Pasensya na po. Parang ano po kasi, parang naalaala ko lang bigla yung pintuan sa apartment namin sa Pasig. Iniisip ko kung nailak ko po ba kanina o hindi. Tawagan mo na lang yung may-ari ng apartment. Ipacheck mo ang mungkahin ng nanay ni Elena. Sige po, mamaya po tatawagan ko. Kung ano-anong kwento na ang iniimbento ko dahil sa pag-iisip ko tungkol sa iyo. Ika ko sa sarili. Bakit ba kasi ayaw mo pang lumabas ng kwarto para matapos na? Para malaman ko na kung ikaw ang Camille na bigla na lang nagpagulo sa isip ko. Maupo ka na, Jeff. Relax ka lang. Opo, inay. Napakasaya ko ngayon, iho. Makikita kong sabay-sabay kumain kayong mga anak ko. Mas masaya sana ako kung nandito yung anak ko nasa Italy. Ang sabi ng nanay ni Elena. Pasasaan po ba at magkakasama-sama rin po kayo? Oo nga,
Sana nga, ang sagot ng nanay ni Elena. At may lumabas sa kwarto. Si Elena. Oh, nasaan yung dalawa? Ay, naku inay. Nilalambing muna ni Kuya Daniel si Ate Camille. Sandali na lang daw po. Nabitin pa ang paghihintay ko. Lalo tuloy akong kinakabahan. Sige, hintayin na natin sila. Ipagsandok mo muna ng mushroom soup si Jeff at baka gutom na yan. Nax, Dad ha? Mukhang close na kayo ng inay. Tumingin sa akin ang nanay ni Elena at ngumiti. Ano nga palang iba pang sinabi sa iyo ni Camille ha, anak? Lumingon muna si Elena sa kwarto bago ito nagsalita. Naku inay, kaya pala pinipilit ni Kuya na bumalik si ate sa Italy, meron daw palang dinadate si Kuya. Mahabaging langit. Sino naman daw? Inay, taga doon din sa barangay nila. At ito pa, may asawa din iyong babae, OFW, sa Saudi nagtatrabaho. Anong kademonyohan ang pumasok sa isip ng kuya mo at ginawa niya yon? Hindi na ba siya natakot sa Diyos? Ang mga sinasabi ng nanay ni Elena ay parang mga karayom na tumutusok sa aking konsensya. Bigla ko tuloy na alaala ang madalas sabihin sa akin noon ng aking ina na dapat ay pag-isipan kong mabuti ang lahat ng desisyon na gagawin ko para hindi ako magsisi sa bandang huli. Pero wala na. Nagawa ko na. Kalat na daw po ang chismis doon sa kanila, inay. Nakakaya. Matagal na daw po yun, inay. Nako, mabuti na lang at baog ang kuya mo. Kung hindi, baka nagkaanak pa sila ng babaeng yun. Gusto na po makipaghiwalay ni Ate Camille kay Kuya, inay. Total, hindi daw po naman sila kasal. Ha? Ang laking problema nito. Sabi ni ate, baka ang babaeng iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang magpakasal sila. Napatingin sa akin ang nanay ni Elena. Naku, Jeff, iho, pasensya ka na. Problema ng pamilya namin ang isinalubong namin sa pagpunta mo rito. Huwag niyo po akong alalahanin, inay. Iyon na lamang ang naisagot ko sa mga nakakagulat na narinig ko. Ang sabi pa ni Ate Camille, hindi na nga siya mabigyan ng anak, nagagawa pa daw mambabae ni Kuya. Pagkatapos sabihin niyo ni Elena, ay lumabas na sina Daniel mula sa kwarto. Ay na, ito na, sina Kuya. Camille, anak. Dito ka sa tabi ko maupo ha. Ito nga pala si Jeff, ang future husband ni Elena. Nang magtama ang ating paningin, ay pareho tayong natulala. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Siguro, ganun ka din. Katulad ng kinatatakutan ko, ikaw nga ang Camille na nakilala at nakapiling ko sa kubo. Hoy, Dad! Ate Camille! Bakit? Ano ba nangyayari? Magkakilala na ba kayo ni dati? Ha? Hindi. Ngayon ko lang siya nakita. Hello, Jeff. Happy to meet you. Ang sabi ni Camille. Same here. Iniabot mo sa akin ang iyong kamay. Kinamayan kita. At hindi ko pa man napipisil ang kamay mo, ay binawi mo na agad ito. Parang dirindiri ka. Pagkatapos ay naupo ka mismo sa tapat ko na parang wala lang ako doon. Di na, bali wala mo lang ako katulad ng ginagawa ni Numan sa mga taong hindi naman nila kilala. Napakalamig mo. Ibang-iba doon sa Camille na nakasama ko sa kubo. Sobrang napakainit mo. Nakakapaso. Nalusaw ako. Parang nasasaktan ako pero naiintindihan ko ang pagsisinungaling at pagkukunwari mo.
Kung ako man, ang una nakapagsalita ay maaaring ganun din ang sasabihin ko. Kapag sinabi mo kasing nagkita na tayo sa may kubo, sa may mini rice terraces, kahit hindi mo pa sabihing may namagitan sa ating dalawa, eh mabibisto ako ni Elena. Sinabi ko kasi na hindi ko pa nakikita ang lugar na yun. Na sorpresa ako sa mga reaction nyo kanina. Para kasing nagulat kayong pareho nang magkita kayo. Ang wika ni Elena. Nako, Elena, sa kisig ba naman ni Jeff, eh kahit sinong babae ang makakakita sa kanya sa unang pagkakataon, eh magugulat talaga. Lalo na nga't naka-shorts at sando lang siya, oh. Tingnan mo naman ang misis ko, pang beauty queen ang mukha at katawan. Kaya nagulat din si Jeff nang makita siya. Akala kasi ni Jeff na ikaw na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Eh hindi pala. Mas maganda pala sa iyo ang ate Camille mo. Naku, kumana ka na naman, Daniel. Magtigil ka nga. Malay natin, nagkita na sila noon at hindi lang nila matandaan kung kailan at saan, kaya ganoon ang mga reaction nila kanina. Nangyayari talaga yun. Ordinaryong bagay lang yun. Ang wika ng nanay ni na Elena. Nakayuko ka lang habang nakikinig sa usapang yun. Napansin kong tinitignan ka ni Elena at pagkatapos ay susulyat din siya sa akin. O sige, kain na nga lang tayo, ang mungkahi ng nanay ni na Elena. Oo nga, para kami nitong gwapitong bayaw ko makapagsimula ng mag-inuman. Mga anak, baka naman pwede kahit ngayon lang magpasalamat muna tayo bago kumain. Magpasalamat din tayo dahil nakarating na dito sa atin si Jeff, ang susunod na magiging miyembro ng ating pamilya. Elena, pwede bang pangunahan mo ang pagdarasal?